Magandang araw mga minamahal. Narito na naman po tayo para ihatid ang Ebanghelyo ni San Juan at ang ating tatalakayin sa araw na ito ay Juan Kapitulo 15 versikulo 18 hanggang 27. Ang pagkapuot ng sanlibutan. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, usigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sana'y wala silang kasalanan. Ngunit ngayon ay wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa gitna nila ng mga gawang kailanmay hindi nagawa ni numan, di sana'y wala silang kasalanan. Ngunit nakita nila ang aking mga gawa. Sa kabila nito'y kinapupuutan nila ako at ang aking Ama. Datapwat nangyari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin nang walang kadahilanan. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Salamat sa pagkabasa nitong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 27. Mga minamahal, muli magandang araw po. Nawa na sa mabuti kayong kalagayan, at alam naman po natin na sa Pilipinas ngayon ay talagang medyo nasa kahirapan tayo. At patuloy lang po tayo sa ating paghatid ng Ebanghelyo, at the same time, patuloy rin tayo sa ating mga panalangin. Magdasal po tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating buong pamilya, kapitbahay, kamag-anak, at ang buong bansa. Lalo na po ang mga politiko na sa ngayon ay nagkaroon ng mga hidwaan sa isa't isa
At nawa, sa magitan ng ating paghatid ng Ebanghelyo ay magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa buong bansa at sa buong mundo. Ngunit alam naman po natin na ang sanlibutan ay napasailalim na ng Diablo, kaya magulo ang sanlibutan. Kaya dito nga, kaya ang ating paksa ang pagkapuot ng sanlibutan. Juan Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 27. Ang kausap po rito ni Jesucristo ay ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostoles. Sila ay pinapalalahanan ni Jesus sa Juan 15, 18 hanggang 19. Kung ito yung ating babasahin, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Kaya dito, mga minamahal, sa kapanahunan ng pangaral ng Panginoong Jesucristo, sa sambayanan ni Israel, ang mga Hudyo, na ang kanilang panampalataya ay sa relihiyong Judaismo sa pamagitan ng kautusan ni Moises. At kaharap nila ngayon ang kanilang Mesiyas na ayaw nilang kilalanin, bagkus kinapupuutan pa nila. Kaya ang mga pinili ni Jesucristo na kanyang mga alagad, 12 mga apostoles, ngunit ang isa rito na si Judas Iscariote ay nataniman ng pagkapuot, galit, at talagang natukso ng Diablo. Kaya siya ay tinahanan ni Satanas, ang Diablo. Ang Diablo na si Satanas, siya ang Diyos ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, dito sa ating planeta, sa Diablo na po ito. Kaya ang pangaral po ng Panginoong Jesucristo ay nakatuon sa panampalataya na ilipat po niya ang kanyang mga alagad at ang mga sumasampalataya sa kanyang salita. Aalisin niya rito sa sanlibutan ito at dalhin doon sa kaharian ng Diyos, doon sa sangkalangitan. Kaya si Jesucristo, siya po ay hindi makasanlibutan, hindi taga-sanlibutan, ngunit lahat ng mga tao, ang buong sangkatauhan ay naririto sa sanlibutan. Ang sentro ng pangaral ng Panginoong Jesucristo ay panumbalikin ang mga tao sa Diyos. Unang-una, sa mga Israelita, pangalawa, ang mga Hintil. Kaya sa unang siglo, taon 30 hanggang 33 AD, ang unang mga disipulo ni Jesucristo ay 12 mga apostoles, ngunit ang isa, si Judas Iscariote, ay na-recruit, nakuha ng Diablo, kaya kumbaga siya ang itinanim na kalaban sa pangaral ni Jesucristo.
siya ang traitor, siya ang espiya sa loob ng kanilang samahan. Alam ni Hesukristo ang mga pangyari, kaya nga lamang siyempre ang katuparan ng hula ay dapat masusunod. Yan po ang hindi naintindihan ng mga Israelita, na ang pagdating ni Hesukristo ay siya ang magiging katuparan ng buong kautusan ni Moises. Dahil kanyang gaganapin ang lahat ng nasusulat sa Biblia patungkol sa kanya, sa pagbabago mula doon sa Old Testament at sa panibagong buhay dito sa New Testament. Kaya ang lahat ng mga nanatili sa kautusan ni Moises, ang tawag po dyan ay makasanlibutan. Bakit? Dahil iyan ay batas tungkol sa laman. At ang kay Hesukristo ay tungkol sa espiritual. Ito ay tungkol sa ating kaluluwa. Kaya ang ating katawang tao, iyan po ay sa lupa nanggaling at sa lupa rin babalik. Ngunit ang ating kaluluwa, ang ating buhay, yan po ay nanggaling sa Diyos. Ang unang tao, hiningahan ng hininga ng Diyos ang ilong ng tao, kaya nagkaroon ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Kaya tayo po bilang tao na narito sa sanlibutan, tayo po ay kaluluwang buhay. Bakit kaluluwang buhay? Dahil ang hininga natin, ang hangin sa loob natin, yan po ang tinatawag na ating buhay. Yan po ay kaluluwa. Yan po ang ating inner man. Ang ating namang katawang lupa, yan po ang ating outer man. Kaya makita natin, makilala natin ang mga tao sa magitan ng physical na hitsura, mamukha. Pero ang ating kaluluwa ay hindi po yan nakikita. Kaya yan po ang galing sa Diyos. Ang buhay natin. Yan po ang kukunin ng Diyos sa atin upang tayo ay madala niya doon sa sangkalangitan. Kasi pagka mamatay ang tao, maagnas po yan eh. Ang gusto ng Diyos, ang Kanya ay yung mga kaluluwa ng tao. Kaya ipinapangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kung ang tao, buong pagkatao, ay manatili ang kanyang buhay, ang kanyang isipan, lahat ng pagkatao niya dito sa sanlibutan, yan po ay laban sa Diyos. Kaya manatili rito sa sanlibutan. Ang sa Panginoon ay yaong mga sumampalataya sa Kanya, yung mga pinili niya. Halimbawa, kayo, sa magitan ng pangaral ng Ebanghelyo, sa magitan ng banal na kasulatan. Dito ay ang sabi ni Jesucristo, pinili niya ang kanyang mga alagad. Pinili niya. Kaya sila, bagamat nasa sanlibutan pa, ang kanilang buhay ay inaalay na nila para sa Panginoong Hesus. Kaya hindi na sila taga-sanlibutan. Sabi ng Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 19. Sabi niya, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang Kanya. Kaya yung mga alagad, isa lang ang nagiging taga-sanlibutan si Judas Iscariote.
Kaya si Judas Iscariote ay inibig ng mga Hudyo. Dahil nakiayon si Judas Iscariote sa paghuli kay Jesucristo. Kaya inibig siya ng sanlibutan. Si Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay kalaban ng mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, mga taga-sanlibutan. Sila ay nanatili sa kautusan ni Moises at ayaw nilang tanggapin si Jesucristo na siya ang maging katuparan ng buong kautusan ni Moises tungo sa pagbabago upang mapanumbalik sila sa Diyos. Kasi nga, ang mga Hudyo ay tumalikod sila sa Diyos pamagitan ng paglabag ng kautusan ni Moises, lalo na ang 10 utos ng Diyos. Wala pong nakakasunod niyan. Ang perfect na nakasunod niyan ay si Jesucristo lamang. Kasi siya ang katuparan ng buong kautusan. Hanggang kamatayan niyan nasunod ni Jesus. Kaya siya pinatay. Kaya napuot sa kanya ang mga Hudyo. Napuot din ang mga Hudyo sa kanyang mga alagad. Dahil sila ay nanatiling mga alagad ni Jesucristo. Kaya sabi ni Jesucristo, kayo ay hindi mga taga-sanlibutan. Pinili ko kayo. Sabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan dahil kayo ay pinili ko upang magiging kasama ni Jesucristo doon sa sangkalangitan. At sa versikulo 20 hanggang 22, ang sabi ni Jesucristo, alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, disinsanay wala na silang kasalanan. Ngunit ngayon ay wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Kaya dito mga minamahal, muli pinapalaala ni Jesucristo na siya na kanilang Panginoon ay inuusig at kinapuutan. Kaya sabi ni Jesucristo, ako inyong Panginoon at kayo bilang mga tagasunod ko ay kung anuman ang mangyayari sa akin, ako ang kinapupuutan nila at usigin nila. Gayon din naman kayo bilang aking mga alagad ay kapupuutan din nila at uusigin din nila. Kaya sabi ni Jesucristo, hindi kayo higit kaysa akin. Dahil ako mismo na Panginoon ay inuusig at kinapuutan nila, kayo rin naman bilang aking mga alagad ay madadamay rin kayo. Uusigin din kayo at kapupuutan din kayo dahil hindi higit ang alipin kaysa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, patas ang mangyari. Dahil kung nangyari nga kay Jesucristo, lalo na sa kanyang mga alagad. Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal. Halimbawa, katulad sa atin. Tayong mga Kristiyano ay pinagtatawanan tayo ng mga taga-sanlibutan. Para sa kanila, sabi nila, weirdo ba? Dahil, ang iba nga niya, sabihin nila, ba't sila sumasampalataya dyan sa tinatawag nilang Jesus, na hindi man lang nila nakita. Nakakatawa sa kanila yan Ganyan po ang sanlibutan. Tapos, umiiwas tayo sa mga bisyo. Pinagtatawanan nila tayo dyan
Kasi nga, tayo mula roon sa pagiging makasalanan dahil maraming bisyo eh. Alam po niyo mga minamahal, ang buhay ng Kristiyano, pagka Kristiyano ka, mahiwalay ka na sa bisyo eh. Halimbawa, kung ikaw ay dating lasinggo, ay hindi ka na iinom, hindi ka na magdalasing. Hindi na. Ibig sabihin, kung ano ang bisyo, yung bang gawain ng sanlibutan, walang patumanggang kasayahan, lahat ng mga gawain na mga nakalista yan eh. Nakalista rito sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 20. Ito po yun, mga minamahal, yung mga gawaing sanlibutan. Ito po yung nahiwalay na. Pagka nahiwalay ka na sa mga ganitong gawain, itinuturing ka na ni Jesucristo na Kanya. Hindi ka na taga-sanlibutan. Bagamat narito pa tayo sa planetang daigdig. Ito, mga minamahal, hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Gawain ng sanlibutan. Pangangalo niya. Yung bang maraming asawa? Hindi kontento sa isa. Kumbaga, babaero. Pangangalo niya yan eh. Pagka ang babae naman, lalakiro. Ano ha? Mahilig man lalaki. Ayan, pangangalo niya po yan. Ano pa? Yung hindi mo kinikilala ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan, gumagawa ka ng rebulto para pag ipinalit mo sa Kanya. Ang Diyos hindi nakikita, tapos palitan mo siya ng larawan ng tao o anumang larawan. Parang simbolismo ba? Ang tawag po dyan, pangangalo niya eh. Pangangalo niya. So, ano pa? Karimari-marim na pamumuhay. Yung mga illegal na hanap buhay, karimari-marim na pamumuhay. Yung nilalabag mo ang kautusan ng Diyos at kautusan ng pamahalaan. Mga illegal. Yung mga pinagbabawal ba? Na mga hanap buhay, pinagbabawal ng mga gawain na lalabag ka sa palatuntunan ng batas ng Diyos at ng pamahalaan. Kaya kararimarim na pamumuhay, kahalayan, yung bang kabastusan. Wala na, normal na lang ngayon sa mga tao yung mga pornography, lahat na makikita mo eh. Makikita mo lalo na ngayon sa social media. Ang nandyan yan, pero dapat yung bang alisin mo yung pagkamalisyoso. Kasi sa unang tao naman, wala talaga, hubot-hubad yun eh. Nasa isipan na lang talaga yan, mga minamahal. Kaya, ang tawag dyan ay kahalayan. Yung bang mahala yung pag-iisip mo. Mga bagay na dapat mga normal, kaya nga lang, dahil sa gawain ng tao na mapusok ang kanilang damdamin. Kaya, tulad halimbawa sa mga palabas, sa showbiz, mga pelikula, pornography, lahat na. Mga kahalayan pinapakita. Mga tao na dyan, sa social media, makita mo. Pero yun namang mga taong ganyan. Dahil iyan ay araw-araw makikita natin sa social media. Ang magiging gawain dyan bilang Kristiyano ay hindi dapat magiging malisyoso. Yung bang alisin yung kahalayan ng kaisipan, yung malis na tinatawag, na ibig sabihin na tanggap niya na nung una pa man, hubot-hubad na talaga ang tao.
Ipinangapanganak ang tao, hubot-hubad talaga yan eh. Ano ha? Kaya, nandyan, nasa ano na lang yan, nasa puso, nasa isipan, yun ang nagiging kahalayan. Pagka malisyoso ng tao, kabastusan ang dating na dapat bilang Kristiyano na kailangan maging malinis ang iyong puso at ng iyong isipan. Huwag magiging kailangan hindi samahan ng malisya. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito yon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sunod, pangkukulam. Sa Bisaya, barang. Ano? Sunod, pagkapuot. Ayan, pagkapuot. Yung bang hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, galit ang naghari. Galit naghari. Sunod, ito, pagkapuot, pagkagalit. Sunod, paninibugho. Yung bang silos? Silos. Ano pa? Kaya siluso, silusa, ano? Paninibugho. Sunod, kasakiman. Ayan, kasakiman. Ano pa? Pagkabahagi. Ayan, katulad ngayon sa ating bansang Pilipinas, nagkabahagi na eh. Sa relihiyon, sa politika, sa lahat ng bagay. Kaya maraming mga kasamaan ang nangyari sa ating kapaligiran. Kasi mga tao, nagkabahagi na. Nandiyan na yung away-away. Ano, ha? Sunod, pagkakampi-kampi. Ayan. Pagkabahagi. Ito, paglalasing. Grabe. Ano ha? Walang taros na pagsaya. Ayun, mga piyesta-piyesta. Okay naman yung piyesta na kung pasalamatan mo ba ang Panginoong Diyos. Kaya lang, meron talagang piyesta na self-glory. Ang kapistahan kasi sa Biblia, for God's glory. Pero iba ang pista ngayon para sa mga rebulto Yung mga kapistahan ngayon, pista sa patron, yung patron saint, na talaga namang makasandibutan. Gagawa sila ng santo, tapos pistahan nila. Bawal po yan Ayan Walang taros na pagsaya, kaya nandoon yung todo, disco, magdamagan, hanggang nandoon na, magkalasingan na sa alak at sa droga. Ayan. Kaya nga, para sa mga gawaing sanlibutan po yan, mga minamahal. Ako, binabasa ko lang po yung nasa Biblia at nilapatan din natin ng halimbawa para lalong maunawaan. Ano pa? Sobrang pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Yan po, mga minamahal. Kaya, halimbawa, kung kayo ay Kristiyano na, kumbaga, iniiwasan na ang mga ganitong mga gawain. Kaya napupuot na. Ang sanlibutan sabihin, pabira naman yung mga relihiyon nila, walang kasayahan. Kaya yan po ang tapos pagtatawanan nila. Ang nabiruan na relihiyon na masaya ang Roman Catholic Church Kasi lahat po ng nababasa dito, ginagawa po Kaya nga, karamihan sa mga miyembro ng Roman Catholic Church, pagka nakarinig na ng pangaral ng Ebanghelyo, unti-unti nang nababago ang kanyang isipan, nag-change mindset na Unti-unti na siyang lalayo sa mga gawain na kalista dito. Dahil lahat na ito,
karamihan nito, gawain to ng mga ng mga makasanlibutang relihiyon ng Roman Catholic Church. Mga minamahal, hindi sa pinapasama natin. Kasi ako mismo, galing ako sa Roman Catholic Church eh. Hiniwalay lang po ako. Kaya ipinapangaral ko, inihatid ko ang Ebanghelyo upang magiging mapalayo ang ating mga kaluluwa. Dahil sabi rito, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kaya ganyan po mga minamahal. Mga binasa ko, gawing sanlibutan po yan. Kaya ang mga kay Kristo, mga pinili po yan chosen few. Kaya kung nandito ka pa sa ganitong mga gawain at nandyan ka sa relihiyon na talaga rin namang bilyon-bilyon ng miyembro, chosen few lang po ang sa Panginoon, kaunti lang. Kaya mga minamahal, nawa, lalo ng aking mga mag-anak, huwag po kayong magalit sa akin o huwag po kayong magtampo. Kasi tinawag po ako ng Diyos upang basahin ang mga gawaing sanlibutan. Basahin ko ulit, Hindi kaila ang mga gawa ng laman. Ibig sabihin ng sanlibutan. Laman, tao yan, Gawain ba ng tao? Pangalo niya, ano yan? Babaero, lalakiro, daming asawa, daming, ganyan ba, Pangangalo niya, karimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Ano pang tulad nito, mga minamahal? Basta gawaing sanlibutan. So, nawa, ay maunawan po ninyo ang ibig sabihin ni Jesucristo na kung kayo kinapuutan ng sanlibutan, ako ang kanilang kinapupuutan, sabi ni Jesucristo. Kasi kayo yung mga taga-sanlibutan, ngunit ang inyong gawain hindi na sa sanlibutan. Ngayon, kung ang gawain ay ganito pa, manatili sa sanlibutan. Kaya kung mahiwalay ka sa mga gawain mo dati, yung bang daw mga mong pagkatao, kaya nga, karamihan sa mga naging Kristiyano, nabago yung buhay nila na yung change of mindset, unti-unti na silang lumalayo sa mga dati nilang gawi. Kaya nga, yung iba, magtaka na lang uy, ba't nagbago yung taong yan? Parang ganun ba? Yan ang sitwasyon, mga minamahal. So, patuloy tayo sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 15. Basahin natin, versikulo 22. Ang sabi nito, kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sana'y wala na silang kasalanan. Ngunit, ngayon, wala na silang may dahilan sa kanilang kasalanan. Kaya yung pagparito noon ni Jesucristo ay upang bigyan ng second chance ang mga Hudyo. Kaya pinili muna niya ang kanyang mga alagad upang pag-akyat niya sa langit ay patuloy ang pangaral ng second chance, mga minamahal. Yung hindi pa ba nagbago. Yan po ang sitwasyon. Dahil kailangang may pangaral ang Ebanghelyo ng panumbalikin tayong lahat sa Diyos. Dahil sabi ni Jesucristo, kung hindi ako nangaral sa kanila at hindi nila ako nakita, wala sana silang kasalanan. Kaya lang harap-harapan, kausap na niya ang mga Hudyo Harap-harapan, hanggang ngayon sa atin, binabasa sa atin ang salita ng Diyos. Kaya ang mga tao na ayaw makinig ng salita ng Diyos, tapos ayaw niyang magbago, baguhin yung buhay niya, kilalanin niya si Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas, na ipakilala sa Kanya na si Jesucristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Kaya nga,
ikaw, halimbawa, iniisip mo makasalanan ka, itinakwil ka na. Ang sabi sa'yo, ano ka, black sheep. Di ba, no? Yun. Kung pagka-black sheep mo naman, binago mo yung buhay mo at bumalik ka kay Jesucristo, tapos tumigil ka na sa iyong kasalanan, magbunyi ang kalangitan yan. Absuelto ka kaagad. Pagkatanggapin mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, maniwala ka na ikaw ay masama, makasalanan ka, tanggapin mo talaga yun. Kaya nga, ang tao pagka na-convert, iyak siya Kasi nga, nakakahiya Nakakahiya sa Diyos. Sipin mo, bugtong na anak ng Diyos, ikinamatay ang ating mga kasalanan. Hindi ka ba magpasalamat niyan? Mapaiyak ka magpasalamat ka sa Diyos Dahil masabi mo talaga, Lord, napakasama ko pala. Tapos nakakahiya pala yung mga ginagawa ko noon. Matanggap mo talaga Hindi ka nahiya sa harapan ng Diyos Hindi ka na rin mahiya sa harapan ng tao pagkasabihin sa'yo, ganito ka. Oo nga Mabuti nga't nakilala ko ang Panginoon Ganyan, mga minamahal. Iba. Iba po ang pagiging Kristiyano. Iba. Kaya ang sabi ni Jesucristo, kung hindi sana ako nakita ng mga Hudyo, kung hindi ko sana sila kausap, wala sana silang kasalanan. Kaya sabi ni Jesucristo, kaharap na nila ako, ayaw pa nila akong tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Kausap na nila ako, narinig nila ang tinig, harap-harapan. At gayon din sa kanyang mga alagad, kung kayo ay nangaral Ebanghelyo at naaralan sila at ayaw nilang maniwala, hindi maalis ang kanilang mga kasalanan. Yan mga minamahal ang tungkulin ng mga mangaral. Parang balikin ang tao sa Diyos. Dahil lahat nga tayo ay makasalanan. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, anong pruweba? Wala ka ng bisyo. Hindi ka na lasinggo. Hindi ka na adik. Hindi ka na sugarol. Hindi ka na kung ano-anong mga bagay. Hindi na. Talagang nakahiya na lahat yan sa Panginoon. Ganyan po. Siyempre, yung pagka naaralan ka, nakikinig ka, o salita ng Diyos, hindi naman kaagad overnight, mabago ka Maliban lamang sa pagka ikaw ay talagang pinili. Overnight, kinabukasan, hindi mo na bago ka na, bago nilalang ka na. Pero kung nasa proseso ka pa lang ng pagbabagong buhay, unti-unti pang malalagas yung dumi ng iyong isipan at katawan at sa puso mo Kasi lilinisin ka talaga Lilinisin ka, dadalisain ka kung ikaw ba ay talagang totoo yung panampalataya. Ganyan, mga minamahal. So, kaya sabi ni Jesucristo, na katulad ng kanyang pangaral Ebanghelyo, na sa ating panahon, ganoon din, binabasa natin ang salita ni Jesucristo. Kaya wala na raw may dahilan ang mga nakarinig ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung hindi sila maniwala, manatili raw sa kanila ang kanilang kasalanan. Kaya manatili sila sa libutan. Hindi sila kukunin ni Jesucristo pagdating ng kanyang pangalawang, kanyang second coming. So dito, bakit daw ganoon? Dahil ayaw maniwala sa kanya ang mga Hudyo, ang mga tao na naaralan na Ebanghelyo dahil daw hindi nila kilala ang nagsugo sa kanya. Ang nagsugo sa kanya. Alam mo mga minamahal, ang pagkasugo kay Jesucristo, ang nagsugo ay ang Diyos Ama. Na yan nga hindi kilala ng sanlibutan. Ang Diyos Ama, siya yung bumaba galing sa langit. Yung bautismo ni Jesucristo, Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Ang bumaba ang Espiritu Santo na siyang Ama.
ni Jesucristo. Saan mabasa na si Jesus ay ang kanyang ama, ay ang Espiritu Santo? Mateo 1:20. Si Jesus begotten by the Holy Spirit. Sa Griego ay fathered by the Holy Spirit. Kaya yung kanyang ama, ang Espiritu Santo, yun yung bumaba galing sa langit. Ayan. Tumahan sa kanya, yun ang nagsugo sa kanya. Isaiah 9:6 po yan. Isaiah 9:6. Kaya, yung nagsugo sa kanya, yung Espiritu Santo na siyang kanyang ama, ang pangalan ni Jesus sa Isaiah 9:6, tatawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus, tawaging, kung ating babasahin, tagapayo. Patnubay ba? Patnubay, tagapayo. Lahat niyan, ang Espiritu Santo po yan. Ang Espiritu Santo, siya yung Ama. Ang Espiritu Santo, siya yung patnubay. Ang Espiritu Santo, siya yung Panginoon. At nakareserba po yung pangalan ni Jesus sa pagdating ng, yun yung confirmation na si Jesus ay naging Panginoon at Kristo nung tumahan na sa kanya ang Espiritu Santo na Panginoon. Ayan, kaya ang pangalan ni Jesus ay Yeshua. Jehovah is salvation or Yahweh is salvation. Kaya nga ang pangalan ni Jesus, Yeshua, Jehovah, the Savior, Yahweh, the Savior, Yahweh is salvation, Jehovah is salvation. Yan ang pangalan ni Jesus. Jesus po yan sa Griego. Sa Griego naman kasi walang letter J. The same sa Latin, wala rin. Jesus po yan. Letter I, letter E, letter S, letter U, letter S. Jesus. Ayan. Kaya, Yeshu. Yan po yan Yung bang pagkabigkas. Ibig sabihin, kaya nga Jesus is Savior. Dahil ang tawag po dyan, Jehovah is Savior. Yeshua. Isaiah 9:6, kaya ang pangalan ni Jesus tawaging Ama. Kaya nga hindi pa, marami pang hindi nakilala ng lubusan sa pangalan ni Jesus Kaya nga ang pangalan ni Jesus, sambahin mo yan Kaya ang turo niya, tuturuan ko kayo ng paano manalangin. Our Father, thou art in heaven. Sino yun? Si Jesus. Yan ang kanyang turo, tawagin siyang Ama Ang tawag diyan, Lord's Prayer. Yun yung itinuro doon sa mga alagad at para sa atin. Kung ikaw maging alagad ni Jesucristo, ikaw Kristiyano, tawagin mo si Jesus na Father. Ang daming marunong ngayon ng mga hindi ba napahayagan? Magpahanggang ngayon, magaling lang sila sa mga debate, magaling lang sa mga lohika, logic. Iba ang talagang may logic sa philosophy. Kompleto po yan. Ang Biblia, science, logic, lahat na ng karunungan yan Hindi matatalo. Ito, Biblia, hindi kayang talunin ito ng libro ng tao, mga minamahal. Ako talagang believe ako sa Biblia. Ang karunungan ng tao, lang, yung parang alabok lang. Paano maging alabok lang, karunungan ng tao? Galing tayo sa alabok Ang tao, mapagmataas lang nanatili na mga nakaapak yung paa sa lupa. Kahit sabihin mong sa jet plane ka nakatira, the same. Babagsak yung jet plane pagka mawalan na ng enerhiya. Halimbawa, nuclear powered. 30 hanggang maximum of, hindi pa nga abot ng 50 years yan
makonsume na yung makonsume na yung nuclear engine, nuclear battery, makonsume lahat yan. Babagsak talaga. Kasi ang lupa nga eh. Kaya ang tao hindi dapat magmamataas. Hindi talaga dapat. Kaya nga si Jesucristo, nagpakumbaba siya eh. Tinuring niya, ganyong alipin. Pero ang pangalan niya, binigyan siya ng pangalan na hindi mapantayan. Sa kanyang pangalan lamang, luluhod ang lahat ng creation. Lahat ng tuhod, luluhod. Kasi ang pangalan niya, pangalan ng Ama. So mga minamahal, nawa, pagpatuloy po tayo sa ating pakikinig ng Ebanghelyo para madagdagan ang ating karunungan. Kung may katanungan po kayo, comment lang po kayo sa ating channel, sa Facebook, sa YouTube, at pag-usapan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abaglingkod, tagapangaral ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Hallelujah. Amen and amen.